Itong dalawang lalaki, nagdudungaw-dungaw doon sa creek. Ngayon, may nakita silang naiiba. Tinawag ako ngayon. Nang tinawag ako ngayon, na may naiiba doon sa nakikita nila, nung tinawag ako, na bigla akong kinilabutan na dumungaw sa creek, talagang tao. May nakakita, sabi sa akin, hindi yan tao, manyika. Mga banda alauna hanggang alas 4, hindi ako natutulog. Para bang may mga kumakalabog dito sa creek. At saka itong aso ko, tahol ng tahol. Ngayon, hindi ako makalabas. Para akong kinikilabutan, para akong nanlalamig ng husto kung bakit ganon. Kasi pinuntahan kami ng tatay niya sa bahay. Tapos siya, ayaw niya na sumama. Pinilit lang namin siya. Tapos kasi sabi ng tatay niya, bibili nga siya ng gatas. Silang dalawa, kasi dalawa silang anak. Sabi niya kasi si Kaina, pinabibili sa akin itong jacket. Sabi niya gano'n. Sabi ko pa nga, maliit yan. Tapos umalis na ako. Tinanong niya yung anak ko. Sabi niya kung nasa na nga daw si Kaina. Sabi ko, hindi ko kasama. Akala ko kasama mo. Tapos yun, doon na nag-umpisa yung yung paghahanap namin. Hindi pa rin nga po makapaniwala. Patay na siya, pero kasi nga hindi niya nga ako binibigyan ng Hindi niya ako binibigyan ng parang bigat din ng loob. Hindi siya nagpaparamdam, hindi ko siya nagpapanaginipan kung humihingi siya ng tulong sa akin. Hindi siya nagbigay sa akin ng gano'n. Kaya yun ayun din po yung talagang kinalulungkot ko kasi nga parang ayaw niya talaga akong mag-alala sa kanya. Mamatay din kayo. Jane, patawarin mo ako, Jane. Natakot na ako. Hindi ko alam yung gagawin ko. Wala po. Ayaw mo ka! Ayaw mo ka! Huwag muna. Madalas tayong makarinig ng kwento tungkol sa sindikato na diumano kumukuha ng mga bata. Ito rin ang takot ng mga magulang na nawawala ng anak na dumudulog dito sa aming programa. Ito rin ang suspetsa ng ina ng 3 taong gulang na si Kaina. Ang hindi niya alam, mas masahol pa ang inabot ng kanyang munting anghel. Nitong nakaraang linggo, isang batang babae ang natagpuang patay sa isang estero sa Pasig. Karimari-marim ang sinapit ng bata. Bagok ang ulo at nagtamo ng saksak ang katawan nito. Ang tanong ng karamihan, sinong walang puso ang may kagagawan nito? Si Aling Lourdes, residente malapit sa estero, ang isa sa mga unang nakakita ng bangkay. Itong dalawang lalaki, nagdudungaw-dungaw doon sa creek. Ngayon, may nakita silang naiiba. Tinawag ako ngayon. Nang tinawag ako ngayon, na may naiiba doon sa nakikita nila, nung tinawag ako, na bigla akong kinilabutan na dumungaw sa creek, talagang tao. May nakakita, sabi sa akin, hindi yan tao, manyika. Nagpaparamdam na rin daw ang kaawa-awang biktima. Mga banda alauna hanggang alas 4, hindi ako natutulog. Para bang may mga kumakalabog dito sa creek. At saka itong aso ko, tahol ng tahol. Ngayon, hindi ako makalabas. Para akong kinikilabutan, para akong nanlalamig ng husto kung bakit ganon. Laking gulat din ng lahat nung nakilala ang bangkay. Ang bata ay ang nawawalang anak ni Jane Tabogok, si Kaina. Sa katunayan, lumapit si Jane sa aming programa bago pa man pumutok ang nasabing balita. Sino ang mag-aakalang bangkay na ang nawawala niyang anak? Nakatakda na sana naming ipapanawagan ang larawan ni Kaina. Nung makaabot sa amin ang nakapanlulumong balita.
Kwento ni Jane, nito lamang isang linggo, namasyal sila ni Kaina kasama ang ama nito na dati niyang kinakasama. Si Kasi pinuntahan kami ng tatay niya sa bahay. Tapos siya, ayaw niya na sumama. Pinilit lang namin siya. Tapos kasi sabi ng tatay niya, bibili nga siya ng gatas. Silang dalawa kasi dalawa silang anak ko. Sa kalagitnaan daw ng kanilang pamamasyal, naglambing pa raw si Kaina sa ama. Sabi niya kasi si Kaina, pinabibili sa akin tong jacket. Sabi niya gano'n. Sabi ko pa nga, maliit yan. Tapos umalis na ako. Dito na sumama si Kaina sa ama para maghanap ng jacket. Ang buong akala ni Jane, naglilibot lang ang mag-ama sa mall. Pero pagbalik ni laking gulat ni Jane, wala na si Kaina. Tinanong niya yung anak ko. Sabi niya kung nasa na nga daw si Kaina. Sabi ko, hindi ko kasama. Akala ko kasama mo. Tapos yun, doon na nag-umpisa yung yung paghahanap namin. Dito na nagsimula ang isang tila walang hanggang bangungot para kay Jane. Hindi pa rin nga po makapaniwala. Patay na siya pero kasi nga hindi niya nga ako binibigyan ng hindi niya ako binibigyan ng parang bigat din ng loob. Hindi siya nagpaparamdam, hindi ko siya nagpapanaginipan kung humingi siya ng tulong sa akin. Hindi siya nagbigay sa akin ng gano'n. Kaya yun yung ayun din po yung talagang kinalulungkot ko kasi nga parang ayaw niya talaga akong mag-alala sa kanya. Ayon kay Jane, malambing na anak at mapagmahal na kapatid raw si Kaina. Sasali siya sa Little Miss Philippines, no. Tinatanong-tanong ko na siya kung ano yung mga sasagot niya. Nagtutuwa nga ako kasi ang galing niya sumagot. Alam niyo yung isasagot niya. Hindi ko akalain makita sa TV ganito, ganyan itsura niya. Akala ko yung kakaway-kaway pa siya sa TV, makikita ko. Para naman sa mga kalaro at kaibigan ni Kaina, mananatiling buhay ang kanya raw mga ngiti at tawa. I love you po, Ate Kaykay. Ate Kaykay, namimiss po kita. Dati sabi niya rin niya sa akin, gusto niya rin maging manggagamot ng mga hayop. Sabi niya, gagamutin niya daw yung hayop. Yung mga aso daw, hindi daw gusto niya. Kaya sabi ko, bago siya maging veterinarian. Yung Garden of Peace, Garden of Paradise. Pero sa halip na asikasuhin ngayon ni Jane ang pagpapa-enroll sa anak, abala siya sa paghahanda ng paglilibingan ng kanyang unika iha. Maski raw anong gawin ni Jane, kahit sino raw ina, puot ang namamayani sa kanyang sinapit. Mamatay din kayo. Kung nahuli kayo ng pupursiging talagang mabitay kayo, hayop kayo. Dapat doble pa, triple o. Basta, 10 beses na sakit ang maramdaman. Naramdaman ng anak ko ang gawin sa inyo. Iisa lang ang pinaghihinalaan nilang nasa likod ng pagkawala ng anak, sindikato. Matapos maging laman ng balitang sinapit ni Kaina, ang ibang mga magulang na nawawalan din ng anak, mas lalong naalarma. Lalo na yung mga kapwa magulang ni Jane na naniniwalang sindikato rin ang dahilan ng pagkawala ng kanilang mga anak. Katulad na lang ni Arabella, mahigit 1 taon nang naghahanap sa nawawala niyang anak na si Danica, 5 years old. Sinawalan ako ng pag-asa. Bakit ganito ang binigay niya sa akin na pagsubok?
Sana buhay yung anak ko, nasa ayos siya nalagay. Kasi gusto ko talaga makita buhay man o patay siya. Ginawa ng araw nila ang lahat ng uri ng paghahanap. Matuntun lang ang anak. Kasi may Marikina, hanggang 13 nilakating namin para ano yung bata na yan. Nalat namin litrato niya, pero wala pa rin. Balita ko na nasaan na siya, kung sino nakadampot. Ngayon, wala silang ibang magawa kundi ang manawagan. Kung sino naman po akop kay Danica, pakibalta lang po sa tunay niyang magulang. Naawa na po kami sa aking anak. Hindi po kami nakakatulog, hindi po kami nakakakain. Masakit po muna ng anak. Maging ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, nababahala na sa dumaraming bilang ng mga batang misteryosong nawawala. Siguro unang-una dapat maging maingat sila sa pagbabantay sa kanilang anak, lalo kung yan ay matataong lugar. Kasi alam naman natin na pag nakalingat tayo, pag maraming po pwedeng samahan yung mga anak o kaya kumuha ng mga bata. Dahil dito, nagbigay ang DSWD ng ilang mga paalala sa mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Kung magpupunta sa matataong mga lugar, mainam kung magsasama ng isa pang nakatatanda na magbabantay din sa bata. Kung wala naman daw maisasama, mas mabuti kung lalagyan ng tali ang kamay ng bata na ibubuhol sa kamay ng kanyang bantay. Sa ganitong paraan daw, makakasigurong hindi ito makakalayo. Ipasaulo rin daw sa bata ang buo niyang pangalan, tirahan at telepono. Sa kaso ng mga batang may kapansanan, mas makabubuti raw kung susulatan ng pangalan at telepono ang damit ng mga ito. Agad din daw i-report sa pulisya kung sakaling mawalan o makapulot ng bata. Sayang nga lang at huli na ang mga paalalang ito para kay Jane. Patawad. Kasi alam mo, napabayaan ko din siya. Hindi ako naging alert sa kanya eh. Ngunit nito lamang nakaraang Biyernes, nakilala na ang di umano'y utak sa karumal-dumal na pagpatay kay Kaina. Pero taliwas sa paunang pagsisiyasat ng pulisya na sindikato ang nasa likod ng krimen. Lumabas sa investigasyon na ang mismong ama ni Kaina na si ang di umano pumatay sa kanya. Jane, patawarin mo ako, Jane. Natakot na ako. Hindi ko alam yung gagawin ko. Huwag na. Huwag muna po. Ayaw mo ka! Ayaw mo ka! Huwag muna. Relax lang, relax lang, relax lang. Hindi mo na ka! Ito yung mga photos na nakuha mula sa surveillance camera ng SM Center Point na kung saan nakikita nyo yung mag-asawa na pumasok kasama yung mga anak nila. Ito naman yung photos na kung saan makikita nyo na maaninag yung kamay ng bata na nakapulupot sa kamay ng tatay niya. Palabas naman ng mall ng bandang alas 9:02. Yan siya, wala nang kasama ang bata. May posibleng may pinag-abutan yung tatay. Nakakontsaba niya mula sa labas o pinagplanuhan na kukunin yung bata, ipapasa dun sa kasama niya na nasa labas. Palaisipan rin para sa kanilang pamilya ang tunay na dahilan kung bakit naatim ni na dukutin at patayin ang sarili niyang dugot laman. Hindi alam bakit niya napatay. Kasi talagang kinausap ko siyang masinsinan dun sa Hall of Justice ng Pasig. Yung wala na yung media, kami na lang dalawa. Sabi nga, nagsisisi nga daw siya. Tapos, nung time ng Friday na yun, dapat ibalik daw niya yung bata. Kaso lang, natatakot siya na demandahan siya ng kidnapping, gano'n. So, tinanong ko siya, bakit mo pinatay? Hindi na daw niya alam yung pangyayari na yun. Ang hinala nila, posibleng lango si sa droga. Hindi siya papatay ng gano'n. Kung normal kang tao, kung hindi ka ganyan, nagda-drugs din. Kung sakali man na nasa impluensya ng drugs,
kaya niya nagawa ito, yun na nga ang makapag-ano dahil hindi na niya nakilala yung anak niya. Kaya ang aming rito, padala siya sa crime laboratory, ma-examine siya kung siya ay talagang gumagamit ng drugs. Then kung mag-positive man, masampahan ulit siya ng karagdagang kaso. Sinubukan naming kunan ng pahayag si pero tikom ang bibig nito. Moment po na yun po ang sabihin. Sa abogado ko na lang po kayo makipag-usap. Ngayong unti-unti nang nagkakaliwanag ang kaso, umaasa si Jane na matatahimik na si Kaina. Sa kabila nito, hindi pa rin pinapanawa ng pag-asa ang kanyang ina na muli pa rin nilang makakapiling ang isa't isa. Hindi man sa lupang naging malupit kay Kaina, sa paraiso man lang na patutunguhan ng kanyang prinsesa. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang